Hi, welcome back to our page Philippines. So, this video gawin natin si weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, rising na Virgo. So, this is for February 17 to 23. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like it as well. Remember, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings and spell works, click nyo lang po yung link sa description. And dun sa extended readings, kung mas intense pa ang readings natin, just click the join button sa baba. For donations, you can use po yung thanks button po natin or Gcash Maya. Okay, nibilisan ko din pa yung intro. Unahan ako. So, tingnan natin, kamusta ka naman ba, Virgo? Ano bang ganap na asahan natin? Okay, so we're using a tarot and oracle cards. So, Virgo, we have here is a card of the Fool and Come to Life. Personally, I'm happy doon sa lumabas na card. Yung combination niya. Kasi may mga bagay na, alam mo yung mga responsibilities na hindi mo naman dapat gawin, that you're neglecting yung mga personal responsibilities na dapat ginagawa mo. Let's say parang, sabihin natin, ikaw yung tumutulong sa family mo in terms of health, physical health, pero yung mismong sarili mo hindi mo naasikaso. So that is something na kailangan binibigyang pansin natin ngayon. And right now, that's what is inside of you na medyo malapit-lapit na magkakaroon ng shifting na kung saan mas magiging in tune ka doon sa mga plans mo sa life, yung mga before na, yung mga tina-target mo, and also yung mga bagay na gusto mo ma-fulfill. Kumbaga, medyo babalikan natin yung iyong plan book or yung bucket list mo para magawa mo naman yung mga bagay na na nakapagpasaya sa'yo. I mean, there's nothing wrong, di ba? May responsibility din tayo sa sarili natin na asikasuhin din natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. And hindi siya pwedeng sobrang tinatabi lang. Yes, andoon na you're happy kasi house of service ka din eh. You're happy na nakakapagbigay ka ng help, na extend mo yung sarili mo. Pero not naman to the point na nasa-sacrifice mo yung mga bagay na dapat nakalaan para sa'yo. So, expect tayo ng mga turn of events na. So, mag-shifting ka na. I'm happy for you. Now, this is what's crossing you. We have here the sun, tsaka TikTok. Hindi yung app. Siguro ando lang masyado kasing, walang masama maging positive. Walang masama na nagkaroon tayo ng positive mindset na yung sabi lang love and light. Walang masama doon. However, ito na. Try mo mang puro liwanag na nakikita mo. Nakakabulag. Yung tinatawag natin na light pollution. Kaya nga minsan mapapansin nyo, yung may mga province na kapag nasa Manila ka or nasa city ka, hindi ganun kadami yung stars. Pero pag pumunta ka sa isang area, sabi sa mga bundok or tabing dagat, na hindi masyado ang mga liwanag, mas dumadami nakikita mong between. Sometimes to the point that sometimes minakita ako mga pictures sa Atok, Benguet na kung saan nakikita na yung arms ng Milky Way. Because too much light stops us from seeing the smallest of the lights. So, wag masyadong love and light. Minsan kailangan din natin talaga ng slight darkness kasi the darkness will help us see yung mga small sparks of light na pinapadala ng universe at mas ma-appreciate mo yon. At ito yung part na andoon na hindi ka gloomy, wala kang pinagdadaanan. It's just that tinatransfer ka lang na universe from too much light. Nalagay ka niya ng konti doon sa darkness. Hindi para pahirapan ka, pero para ipakita sa'yo that there is more to see. There is more to experience and there is more to embrace. What's your desire?
So, Seven of Swords, tsaka go the distance. Pagod ka na ba na, galaw ng galaw, move from, yung tipong hindi ka iba sa inyo hindi napipirme sa bahay, or hindi man lang kayo makaupo to get some rest, na parang feeling mo kapag umupo ka ng ilang minuto, parang napaka-rewarding na nun. It's normal na hanapin natin yun. And it's time that you give it to yourself. Kasi you are taking, alami mong tinitake na accountability, ang dami mong kinukuha na responsibility, ang dami mong niyayakap ng mga bagay na, kaya mo pa ba? Nakapagod yung ginagawa mo Hindi na, sabi nga lang, hindi mo tayo bumabata at may fulfillment nga kapag madami kang natatapos or madami kang na-accomplish. Pero, balance natin Kasi, alam mo yun, dapat hindi mo nga dinedesire yung pahinga kasi rights mo yun. Ngayon, parang naging privilege mo na magpahinga. Huwag ganon. Allot ka din ng oras to give yourself the chance to have some rest. So, medyo, tinatawag tayo ni universe to an area na kung saan. It's about you taking care of yourself. Walang masama dun. Ano ang foundation mo kasi? Seven of Pentacles, tsaka all that glitters. Okay. Alam mo, hanga din ako sa sa yung pag-iisip mo na andoon na you are ano yung paano ko i-put into words? Yung gato. Yung, okay lang kahit konti lang yung nakukuha ko. Basta meron ako nakukuha. Alam mo, you're good at that. Yung parang sabihin natin na pag tumutulo yung tubig sa gripo, ikaw yung makikita namin na maglalagay ng pitchel doon. Kasi ang iniisip mo, every drop counts. Na kinabukasan, pwede na itong naipon doon sa pitchel, sa tumutulo sa gripo. Pwede kong idagdag to sa panlinis, or panghugas ng pinggan, o ilalagay ko to doon sa timba. May ganun kang mindset. Hindi mo na napapansin. Pero, nagagamit mo siya on your end, and it's helping you to be a better individual. At ang galing kasi nagiging masinop ka. So, continue doing that. Kasi, totoo yung kasabihan nila na iniisip mo, deep inside, na every single drop counts. It counts. Every. Pero ano ba yun nasa past mo na may influence pa till now? So, we have your 8 of Cups, tsaka Poised. May iba sa inyo na either of the several things sa past na nagsa-surface. So, either hindi natapos yung studies nyo, hindi kayo nakapag-aral na pwedeng kolehiyo or na high school, o andun yung iba na nakuha nyo yung course na na-take nyo, hindi nyo talaga gusto. Now, hindi naman nakakapagpababa ng pagkatao yon. Kasi meron kang reasons There were reasons, and those reasons sa ibang tao pwedeng, hindi naman dahilan yan. Sila lang yon. Because your reasons are valid for you. Kasi andun yung point na pinapakita ng cards dito. You made certain sacrifices in the past. And isa sa mga greatly naapektuhan is your chance to study. Now, included with that sa studies is also yung chance mo para magkaroon ka ng deeper social development. Yung mga tipong may mga kakilala ka kasi may mga batchmates ka. So, si batchmate, na siya, after high school, eto na siya, or after college, dito na siyang bansa, or dito na siya nag-work. Hindi na-establish masyado. So, isa yun sa mga aayusin na universe by you being fixed deep inside, unahin mo muna yung sarili mo nga, andun yung point na while you're being fixed inside, andun may kita ng mga tao dun si Virgo, let's connect with Virgo.
makipag-network tayo. Let's build those important bridges with Virgo. So yun yung good side nun. Kasi, ang lumalabas dito sa possible na future ikaw is the 10 of Wands and Yang. Please, magbakasyon ka na. Please, mag-enjoy ka naman. Kung pwede, lumabas-labas ka, enjoy yourself. Yung point na, hindi mo naman kailangan maging magarbo, hindi mo naman kailangan maging magastos. Simple things. Sabihin natin, trip mong maglakad-lakad doon sabi natin, merong malapit na ilog or malapit dagat o malapit na park. Ayan. I think na-share ko sa inyo na before ginagawa ko when I was in Quezon City, pero twice, almost every week, nasa circle ako nung andun pa yung ang pangalan nun? Coconut House yata. Kasi gusto ko yung coffee nila dun brewed tapos yung asukal. Sugar cane talaga. Tapos, yung spaghetti nila na coconut spaghetti. So, minsan, or tumatambay lang ako doon. May dala ko minsan, 1/4 kilo ng cat food kasi ang daming pusa. So, nagpapakain lang ako ng pusa, ina-enjoy ko lang yung oras ko doon. Then, uwi na ako. It's my way of recharging myself. Hindi ko kailangan ng long travel that time. Short travel was enough. Maiba environment ko. Then, minsan pinapanood ko yung mga family, yung mga bata nagtatawanan, yung mga naglalaro. Parang, alam mo, natutuwa ka din na happy nila, na absorb mo din yung the good energies that they have. And another thing na pwede mong gawin, short travels, try mo yumakap ng puno. I do that. Yung tipong, hayaan mo yung si Mother Nature mag-connect sa'yo to help you exchange yung mga negative energies mo. Exchange it with the positive that is coming from the universe. Sometimes yung ginagawa ko pa sa Burnham Park. Nagtatanggal ako ng sapatos. Dati. Tapos tanggal medyo. So yung ginagano ko yung paa ko sa damo. Hindi ko ma-explain, pero sobrang kakaiba yung pakiramdam. So kung nag-resonate yung reading sa'yo, meron po tayong extended readings. Just click the join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating extended readings and exclusive videos. And since it's for your sun, moon, and rising, kung hindi mo alam yon, sa dulo po ng video may link tayo para dyan. Continue natin. Okay, so meron tayo dito si physical environment, judgment, tsaka si here and now. Talagang may mga, you can expect, what I'm seeing here, you can expect some people from your past. Maybe friends, colleagues, kaklase, family members. Medyo mag-reconnect sila sa'yo. Andoon na they will try to reach out na, uy, kamusta? I-rekindle nila, bubuhayin nila yung connection na meron ka. Or meron kayo. It's a good time. It's a good thing actually. So, eto na yung moment na give that chance na magkaroon kayo ulit na bonding moments. Alam mo yung mga tipong tamang usap, tamang kwento. There's no harm in doing so. Kasi it is part of a plan ng universe. Tingnan natin kung ano yung plan mamaya sa extended reading. Yung may mga binabalik na tao, tsaka ito pa pala, besides doon, kasi kung meron ibabalik, syempre kailangan may espasyo, may mga medyo mapapalayo ka ng connection sa kanila. But, hindi naman ibig sabihin mawawala yung friendship nyo or yung relasyon nyo. Andun lang na iba yung magiging focus mo, iba din kasi magiging focus nila. So, it's just that both of you just need to temporary separate ways para mag-grow kayo individually. Para sa halaman, pag nagtanong nyo yung mga sabi ng friend, yung pinsan ko na agriculturist, kuya kung magtatanim ka, dapat may enough space doon sa mga halaman. Kasi mag-aagawan sila ng nutrients. Kailangan nila ng enough space para sabay-sabay silang mag-grow ng healthy. Para sa tao din. Sometimes we need spaces, we need some distance, we need some isolation from them.
para pareho mag-benefits. Then, at the right time, may connection will happen, and mas maganda nun, meron kayo share ng mga bago about each other, di ba? Your emotional environment, meron tayo itong page of wands and milk and honey. Yun nga. You always try to find the goodness sa mga nangyayari. Yung andoon na, ay, hindi natuloy ito, okay lang kasi at least pwede namang ganito. I like that mind. I like yung attitude mong yun. Ang ganda nung disposition mo sa ganung pamamaraan. Pero ito din nakakapagod sobrang maging positive. Andoon na you need to also deal doon sa mga ng negative aspect na yon. Create a plan. Hindi mo naman kailangan na magpalamon doon sa negativity na nakikita mo or nararanasan mo. What you can do is sabihin natin na may nakita kang negative na nangyari or mangyayari pa lang. Mag-isip ka na, ano pwede kong gawin para kung mangyari man to, ano yung plan ko or ano yung backup plan ko kung mangyari to, ano yung resort ko, ano yung magagawa ko. Doon mo i-focus kasi minsan nag-overthink ka na So, imbes baka madala ka doon, although naka-positive yung mindset mo, pero baka madala ka doon, at least, meron kang pang-buff na, oy, kung mangyari man to, I'm good, meron akong backup plan. So, this is to protect as well yung positive energies na meron ka. Now, your hopes and fears, however, is the King of Swords and never-ending story. Okay, when it comes to your finances kasi, what I'm seeing here sa card mo, is there are some biglang natitigil May mga plans na parang hindi natutuloy, hindi nako-complete. It's okay, sabi ng cards. It's all part of the plan of the universe. Huwag kang mataranta, huwag kang mapaghinaan ng loob. Kasi, remember sinabi ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything. A season for every activity under the sun. Ibig sabihin, may tamang oras dyan. It could be na pinagawa na sa yung first phase, then iba muna yung gagawin mo. Kasi kailangan mong gawin to para yung second phase, masasupport mo. Para sa college, may mga subject tayo na tinatawag natin prerequisite. Hindi ka pwedeng take the subject na to without you passing the other one muna. Parang kailangan may knowledge ka about this before that. So, that's also what the universe is doing. May mga prerequisite ka muna kailangan ayusin, unahin, and once na nagawa mo, na-acquire mo yung knowledge, yung skills, yung wisdom doon, yung connection, yung experience, then, mabilis na actually yung second phase na magagawa mo. And, your possible future, bilis natin na. Four of Pentacles and co-create. Eto na. Diba sabi ka natin, for the short travels, there are some opportunities na pwedeng mangyari in terms of work or possible business. There will be. So, tsaka pa hindi masinop mo. It will pay off na. Kasi, andito yung point na there are some monies na hindi mo nakikita, babalik naman sila. Hindi sila babalik ng biglaan, paunti-unti. So, possible to yung mga utang na, na naging OPM, O Promise Me. Ayun. Then, the promise will be fulfilled naman. And, I'm seeing here din sa cards na andoon na one thing na ituturo sa'yo ng universe will be financial education on a deeper level. So, depende sa level ng kaalaman mo tungkol sa finances. Dadagdagan to ng universe. And, andoon na may mga bagay na sabihin na lang natin, mapapansin mo, ay, mali pala tong strategy na to when it comes to my finances. Medyo i-adjust mo siya. And these changes will be for the good. So, I hope nakatulong yung readings. Keep in mind, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. If you're new, please subscribe, like, and share. And if you would like po na for private reading, message me in my Facebook page. The link is in the description. And also sa mga
Sa gusto maka-experience o mapakinggan yung extended reading, we have the cards na just click the join button sa baba. For donations, just click the heart button. Yun, thanks. Virgo, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City. You have a great day and I'll see you on our extended reading. Goodbye po.